Alam mo, isang komento lang, mabilis lang. Naiinis kasi ako dun sa idea na lalagyan ng water cannon yung Philippine Coast Guard. Gets naman natin na gusto nating ipagtanggol yung teritoryo natin. Kaya lang kasi, malinaw din naman yung naging pahayag ng government, Philippine government, noon pa, na kaya Philippine Coast Guard at hindi tayo naglalagay ng Philippine Navy dahil ayaw nating gawing militarized yung area. Once kasi na ginawa nating militarized yung area, parang naghahamon na tayo ng away sa China na ayaw nating gawin. Mag-e-escalate yung tension. Kaya ang ginagawa natin, dinadaan natin sa diplomasya as much as possible at hindi tayo gumaganti. Hindi ba? Yun lang. At saka hindi tamang pag-iisip yun eh. Kapag kasi tayo ay kaya naman kung sa lalaban, napakatapang ng Pilipino. Sige, lumaban. Pero alam natin kung paano pwedeng i-twist ito ng kabilang side na parang tayo pa nauna. Ayun nga. Di ba? Sa sobrang galing disinformation nga nila sa disinformation. Wala, tayo na ulit may kasalanan may sistema sila dyan eh. At saka di ba ilang beses na rin naman nating nakikita kung paano nila ilabas yung kanilang mga press release saying na tayo yung nanghimasok. Exactly. Sa economic zone nila. May arbitral ruling na kahit may arbitral ruling. Pag may banggaan, diba? tayo daw bumangga. Ayun nga, ilang paulit-ulit na insidente pa ba yung kailangan nating makita? Parang sila pa yung naaapi. Tayo ngayon ng water cannon, nai-injure yung mga, kapwa Pilipino. In short, trap yung gustong mangyari ng ilang mga senador eh. Trap po yan na gusto nyo patulan natin in a not so diplomatic way. Tapos, kasalanan ng gobyerno. Yun na nga. Kasalanan ng Pilipino. Ano ba yan? So, sino ngayon ang hindi Pilipino? Diba? Hindi ko rin maintindihan. At saka yung mga kaalyado, yung mga kampe dyan sa mga ginagawa ng China, hindi ko rin matanggap. Hindi ko napapangalanan pero na-interview natin yan sa The Big Story, nakakainit ng ulo yung lalaki na yun eh. O, diba? Yung kitang-kita mo na binobomba ng tubig yung barko ng Pilipinas. Tapos sinasabi niya, nasaan? Nalala ko yun. Bulag lang. Diba? Bulag lang. Ayan na pinapakita ng video me. Tapos parang hindi niya matanggap sa sarili niya na binobomba tayo ng tubig. Ano pa bang proof ang gusto niyong makita? Sumama na nga yung Philippine media. Ilang reporters natin dito sa TV5 yung kasamang bumiyahe doon sa mga RORE mission. Pilipino ba talaga tong mga to? Talaga naman. Saan ba talaga kayo kampi? Para tuloy tayo nagba-blind item. Kasi wala nang pinapangalanan. Nagtatanong ang mga viewers, sino ba yung mga yan? Sino yan? Sino si ganyan? Sino yung ganyan? Mabuti ata pakinggan na lang natin. Ayan, sige. Mas maigi. Straight from the horse's mouth. Sige. Let's listen to them. Kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo. Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. I think napakalalim po ng issue na to and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tariela at ano yung palitan ng kuro-kuro. Parang doon sa tatlong narinig natin ng mga senador, si Senador Alan Peter Cayetano, naging Foreign Affairs Secretary before. So, siguro sa kanya, mas mataas yung expectations ko kasi siya mismo yung naka-experience how to handle negotiations, bilateral talks with China. Although nung panahon niya, DFA Secretary siya under ni former President Rodrigo Duterte. So, medyo mabait yung administrasyon nila sa China. Hindi ba? Well, hi, Kay. So, kanina nga po, sabihan lang natin na nagkaroon lang ng parang kahapon kasi yung revelation kung sino yung pipirma at hindi pipirma. Sa resolution. Kanina ay diniscuss na sa floor ito.
sabihin ko lang shortly kung ano nangyari doon na kasi gusto nila talaga malagay na doon sa hearing kung ano ba talaga pinag-ugatan ng lahat ng ito. Tapos nagkaroon na nga doon ng pagsusuporta doon sa resolusyon na inihain. Wala lang tayong soundbite, although biniling ko to kanina na si Senator Kiko Pangilinan ang isa sa mga nagpresenta doon kanina. At karamihan ng sinabi natin about doon sa tactics ng China ay na-discuss ni Senator Kiko Pangilinan na siya ay sinuporta ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Erwin Tulfo. Tapos syempre may panawagan din yung mga sinasabing pro-China o hindi For lack of pumirma better doon sa terms. hindi pumirma doon sa doon sa Yung Resolution. sa resolution. sa resolusyon na okay na din ang pag-usapan nito doon sa investigasyon para magkaalaman na. Although, ang obvious naman kahit hindi imbestigahan, di ba? Pero at least, sumusulong na siya. At nang dahil po dyan, hindi ko alam kung ipalabas na, pero merong mga gustong gawin ng ibang mga senador. No? Baka kasya pa bago tayo mag-break para hindi nabitin. Meron silang gustong gawin dun sa mga officials ng embassy ng China dito, no? Pakinggan natin. Yung pinakita natin kanina, yun yung mga pumirme sa resolution. Yes. Oo. So, puntahan natin yung sinabi po ni SP Soto tungkol doon sa gusto niya mangyari doon sa deputy speaker yata to or deputy Spokesperson ng ng Chinese Embassy. Yes, ng Chinese Embassy. That we will perhaps study the resolution, but in the same light, I suggest that studying the possibility of declaring that particular person persona non grata. Ito po ay si Deputy Spokesperson Gu Wei. Na gusto daw nga nila ipa-persona non grata. So, pinapaaral niya yung possibility. Tapos, alam ko ba, isa pang senador, si Senator JV yata, Yes. na palitan na daw yung yung Ambassador. mismo na alam natin na controversial, inaaway nga nito si si Tito Ronald Llamas. Oo. Diba? Okay. So, yun. At ang isa sa mga pinag-ugatan ng pag-init ng dugo ng mga Chinese officials na to, yun daw sunod-sunod na naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. But I think yun namang mga nagiging pahayag ni Commodore Tariela from the start, very consistent. 'Di ba? Na pinaglalaban lang naman natin kung ano yung atin. Wala naman din siyang sinasabi na nalabag doon sa kung ano yung lumabas doon sa arbitration ruling. Lagi lang naman nilang sinasite 'yon. Pero narinig ko nga yung panayam kanina kay Prof. Batong Bakal. I think it was Prof. Na sinasabi niya na sa panahon kasi ngayon, lumalabas na yung insecurities ng China dahil nakikita ng pamahalaan nila na kumukonte yung suporta at naniniwala doon sa posisyon na pinaglalaban nila. Okay. Kaya sila gumagawa ng ganitong klase ng hakbang. Kaya napaka-importante talaga na magsalita tayo at tama talaga yung ginagawa ng mga opisyal natin na nagsasalita, nagvo-voice out sa ating mga karapatan dyan sa exclusive economic zone po natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi kung tahimik lang po tayo, kagaya nung mga sinasuggest minsan na mga nanonood sa atin, bakit pa daw natin pinag-uusapan yan? Abay, dapat. Oo. Di walang nangyari. Ngayon, nalalaman ng international community dahil consistent po nating pinag-uusapan yan.